Hi mga kasisila! For today's video, pag-usapan natin ang negosyo, diskarte, at tips para sa ating mga aspiring entrepreneurs. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga next upload natin. So sa panahon ngayon, mas patok na talaga ang online business, no? Hindi kalaya nung dati before pandemic na mas in talaga yung may mga physical store. At aminin natin na dati, yung mga nasa online business, kumbaga parang sideline lang siya. But right now, iba na. Hindi na lang siya parang sideline na lang. Kasi pwede ka talagang kumita ng malaki when it comes to online marketing. And ang kagandahan nun, kasi marami ka ng platform na pwede mong gamitin para maging wide yung market mo. And ito yung nagbibigay ng something new or something na mas malaking kitaan, mas malaking kita sa mga nagsa-start ng negosyo, especially sa mga aspiring entrepreneurs. Here in Philippines, patok talaga si TikTok, Lazada, and of course, Shopee. Ayan. And una kasi, malawak yung market na nabibigay ng platform when it comes sa marketing. And pangalawa, mas madali yung shipping both sa end ng seller and sa buyer. And third, pwede ka talagang kumita ng malaki na hindi ka masyadong nahihirapan na i-market yung products or items mo. Sa part ko naman, nag-start ako sa TikTok talaga. Pero mas active ako ngayon sa Shopee kasi mas nagustuhan ko yung process ni Shopee. Pero iba-iba naman kasi kung saan ka masiyang. So, go ka na doon, sisi. Then, right now, kung gusto mong mag-register at gamitin yung mga platform, ito yung mga tips na ibibigay ko and I hope na makatulong sa'yo na mag-start din sa online world and sa mga platforms na meron tayo ngayon na pwede mo talagang gamitin as a starting sa iyong business. So, since Shopee seller ako, yung ibibigay ko na sample in this video is about Shopee, kung paano mag-start. Pero anyway, almost the same lang naman ang process sa pag-start or pag-register, no? Then, i-explore nyo na lang kung sa ibang platforms kayo gustong mag-start. So, first, paano mag-start? Unang-una, kung gusto mong mag-start sa platform, mag-register ka muna. Ayan, register muna ng iyong shop. Yes, so sa Shopee, punta ka lang sa seller. Ito yung link. Ayan, so, i-open mo lang yan. And then, para makapag-start ka sa pag-register ng iyong shop. So, may sign up na nakalagay dyan. Pwede mong i-connect sa Facebook or sa email or sa mobile number mo. And then, i-fill up mo yung mga basic info like your name, ano pa ba? Phone number, email, and address. So, yun yung mga basic info na dapat mong i-fill up sa pag-register muna sa iba't ibang klase ng platform. So, after mo mag-fill up ng mga basic info, it's time naman na i-fill up mo yung mga sa info naman ng shop mo. So, that time, kailangan mong mag-isip kung ano yung gusto mong name ng shop. Kung may logo ka na naiisip. Anyway, marami namang mga apps ngayon na pwede kang mag-create ng logo. And then, and of course, yung description ng shop mo, kung anong klaseng shop siya, kung ano yung shop mo sa online or sa platform, kung ano yung binibenta mo. So, ilagay mo doon sa description. Sa part ko naman, nung nag-create ako ng shop name, matik na siya talaga na naisip ko on the spot na gusto kong i-name ng shop ko as Urban Hub Closet. As in talaga, yun talaga. Yung naisip ko na gusto ko na mag-start, Urban Hub Closet na. Ayan, Urban Hub Closet. Kasi for me, madali siyang matandaan yung name and catchy siya and for me, mas maganda siya pakinggan. Ganon. So, dapat kasi sa pag-create ng name, dapat catchy, madaling tandaan, no, yung parang, yun yung nagre-represent ng, ng branding mo, yung name ng shop mo. So, dapat, sa pag-create ng name, galingan mo din. So, when it comes to product, I believe meron ka namang sigurong product, diba? Before mo naisip na magpa-register sa Shopee, sa TikTok, or sa Lazada. So, all you have to do na lang is to create the listing and upload the photo para sa basket
Tara, lagay mo dun yung mga products mo sa basket. Ayan. Sa orange basket, sa yellow basket, sa blue basket, or whatever. So, when it comes sa pag-upload ng photo, medyo strict si platform. Gusto niya kasi na original yung photo na i-upload mo. When it comes to original, hindi dapat mag-grab ka lang sa Google or sa Pinterest or sa whatever. Hindi siya pwede. Medyo strict si platform yan. And ayaw natin ng violation. So, dapat original yung i-upload mo na photo. Okay? So, yun. Bawal ang mag-photographing. Nalalaman ni platform yun. Nalalaman niya. So, make sure na yung upload nyo na photo is original, guys. So, ayun, naka-register ka na, naka-create ka na ng logo and name, and meron ka na ding listing or what we call basket, no? And the next one is the pricing. Okay? Sa pricing, alam naman natin na medyo competitive talaga when it comes sa mga platform. Kasi hindi lang naman ikaw yung nagbebenta ng product na meron ka. Marami kang kakompetensya. Pero guys, always nyong tandaan na always do the math. Yes, kasi hindi porket marami kang benta or marami kang sales is malaki na yung profit mo. Magkaiba yun, guys. So, need mong mag-do the math talaga. And pwede kang makipag-compete ng ano ba tawag ito, ng presyo, pero wag mo masyadong babaan kasi at the end of the day, wag mong isuffer yung quality ng product mo dahil lang meron kang nakita na competitor na mas mababa yung presyo, 'di ba? So baka kasi iba-iba quality niyan eh. Iba-iba yung quality. So wag mo isuffer yung quality para lang makabenta ka kasi marami kang ang benta pero maliit naman yung profit mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon na yung parang sa Bisaya baka nagaling bahala ginagmay basta kanunay, 'di ba? So hindi siya always applicable. Hindi siya 100% applicable, guys. Unless na lang siguro kung bultuhan yung ano ba tawag diyan? Bultuhan yung nag-o-order sa'yo. Yun, parang applicable yun. Pero what if nagsa-start ka pa lang? So, hindi siya. For me, hindi siya applicable talaga. Okay, next, dapat mo i-consider is ang pag-register kay BIR. Yes, guys. Ngayon, wala nang kawala ang mga online seller. Lahat ng mga naka-register sa platform is need nang mag-register kay BIR. And makakapag-create ka naman ng shop kay Shopee, Lazada, or TikTok na walang BIR pero hindi siya operative. Yes. So, need mong magpasa ng COR kay platform para maging active yung shop mo sa platform. And dapat mong i-consider na yun, part na talaga si BIR sa online world. Yun siya, as in. And kung after nyan is may BIR ka na, nakapasa ka na kay platform, activated na ang shop mo and everything, ready ka na mag-live selling, ready ka na magtinda, ready ka na mag-post, ayan. Dapat, ang need mong another i-consider ay yung mga kaltas ng platform. Kung sa physical store is nagbabayad sila ng renta every month, dito naman sa platform, para rin kaming nagbabayad ng renta sa platforms. Either TikTok man yan, Shopee, or Lazada. May mga kaltas siya na, and percentage siya ng kaltas. So it means, kung malaki yung benta mo, malaki din yung parang, ano ba yan? Parang renta mo. Parang malaki din yung renta or kaltas na kukunin sa'yo ni platform. Pero for me, it's okay. Yes, it's okay kahit malaki yung kaltas as long as kumikita ka. Kasi yung market na pwedeng mabigay ni platform sa'yo is hindi lang kasi hanggang dyan sa like physical store na kung saan ka possible, dun lang yung market mo. Hindi lang siya pang barangay, kundi pang nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, kayang ibigay ni platform yung market. And ang kagandahan nun is hindi ka na mahihirapan pa na i-market yung item, yung product, kasi
si platform na nga ang bahala. Kaya, dapat ready ka din sa mga kaltas niya. So, ayun. Yan. Na-consider mo na yung mga kaltas ng platform kasi para ka rin nag-rent sa platform. So, it's okay for me ha. For me, it's okay lang talaga. As long as kumikita ako sa platform, why not? Ngayon, ang another mong i-consider, guys, ay ang BIR taxes. Yes, guys. And since registered ka na sa BIR, dapat ready ka rin sa mga tax na babayaran mo. Kailangan natin magbayad ng buwis every quarter. Ayan. So, dapat mo siyang i-consider. And may mga iba't ibang klase ng taxes naman na pwede mong pagpilian para at least alam mo kung saan ka mas nakakatipid or saan mas okay yung payment ng tax na bagay sa ginagawa mong negosyo. Anyway, gagawa ako ng separate video regarding dyan sa mga different kinds of taxes when it comes to online platform. And yun lang guys, I hope may na-impart ako sa inyo na kung gusto mo mag-start ng online selling gamit ang mga platforms na in ngayon. So, wag kang matakot mag-start. Kung kinaya ko mag-start sa online, I'm sure kaya mo din. All you have to do is research and tingin-tingin ka ng mga videos paano mag-start and everything para makapag-start ka. And lakas ng loob lang talaga. Anyway, pag-aaralan naman lahat kahit first time natin gawin yung isang bagay. So, yun lang mga kasisi-love. Kung meron kayong comment or suggestions, ayan, feel free to leave your comment and huwag kalimutan na mag-like and subscribe. Thank you. See you sa ating next upload. Bye!